Grabe, alam nyo ba, sobrang pahirapan tayo magpainom ng gamot dito sa dalawa nating pasyente. Nabanggit nga namin sa inyo, syempre na ipakita rin naman namin sa inyo sa previous video na meron tayong pasyente dito sa ating pack members, which is si Cyber at si Chanel. Meron nga tayo mga tablets na gamot na kailangan ipainom sa kanila at Diyos ko, hirap na hirap tayo magsubo, lalo na nga dito kay Cyber kasi naman talagang ang batang to maldita na at nangangagat na kapag sinubuan mo. Dati pa man ayaw na talaga niya ng sinusubuan, pero ngayon mas matindi na talaga yung pagkaayaw niya kasi kakagatin na talaga niya yung kamay mo. Kaya naman araw-araw ay challenging para kay Kuya Jomar nyo ang magpainom ng gamot kay Cyber. Tingnan nyo kasi nung time na to, nilagay pa niya sa loob ng kikiam yung gamot, pero ayun talagang iniluwarin ni Cyber yung gamot at yung kikiam nilafang niya. Pero ito naman yung hindi talaga nag-fail, kaya naman kinuha na ulit ni Mother itong nasa Cana Royal Canin Recovery. Ewan ko ba, ito talaga gustong-gusto ng ating pack members. Tapos ang unang ginawa ni Kuya Jomar nyo is pinatikim niya muna ng konti si Cyber. Tapos ito na yung pangalawang kuha niya, itinago niya nga dito sa loob ng recovery na to yung unang gamot. At ayan, kinain ni Cyber. In fairness, diretso lunok na at gumana naman nga ang Royal Recovery Canin na ito. O diba talagang hindi tayo fini-fail nito? Ito naman na yung second gamot niya. Yes guys, madami talagang gamot. Talagang pinaghihiwa-hiwalay namin yan. Pero kasi guys, hindi nakasya sa mga oras talaga sa dami ng gamot na iniinom niya. Since alam nyo naman na si Cyber nga natin ay anemic na. Ito pa nga isa nating pasyente na si Chanel. Ito medyo nahirapan si Kuya Jomar nyo talaga. Kasi ang ginagawa niya ay sinihimod niya lang itong Royal Canin doon sa kutsara at hindi niya parang kinakain talaga. Kumbaga iba yung way ng pagkuha niya ng Royal Canin kesa nga kay Cyber. Kaya naman ayan talagang nahirapan si Kuya Jomar nyo at naiiwan talaga yung Royal Canin doon pa rin sa kutsara. Hinihimod-himod lang kasi yan ni Chanel. Kaya naman yung pinakagamot ay talagang nahulog rin nga sa sahig at hindi rin talaga niya nakain. Buti na lang nga nakuha pa ni Kuya Jomar niyan kasi talagang bilang lang kung ilang peraso yung mga gamot nila. Ay naku, hindi pwedeng masayang. No choice naman na si Kuya Jomar niyo at diniretso subo na rin nga yan kay Chanel. At syempre, 2 beses, 3 beses siyang sinubuan. Diyos ko, imagine nyo kung gaano kahirap yun. Syempre, nahirap rin yung para sa ating pack members. Imagine nyo naman 3 beses silang susubuan. Ay, diba nakakaloka? Pero wala nga tayong magagawa kung dito sila gagaling. Eh talagang ito yung gagawin natin para sa kanila. Si Chanel nga, Diyos ko, nagwawala na talaga siya ng maigi nung time na to kasi ayaw na talaga magpasubo. Kasi nga nakadalawa na at hindi na nga niya ibuka yung bibig niya dito. Buti na lang nga after so many kulitan ay napapayag na rin siya ni Kuya Jomar nyo. At naisubo na rin naman yung 3rd na gamot successfully sa kanya. Paglabas naman ni Mother dito sa labas ng mansyon, ito yung nakita niya. Ay, grabe, kakilabot na naman itong tilas na to. Itim na tilas na may, ay, grabe yung ulo guys, ma-orange. Diyos ko, hindi ko alam kung paano ko explain yung nararamdaman ko ngayon. Kinikilabutan ako matindi. Naglalakbay pa nga siya dyan sa harapan ng gate natin. Diyos ko, parang gusto pa talagang pumasok sa loob ng mansyon. Uy, hindi pwede, delikado ang pack members. Imagine nyo, pag may ganito sa loob ng off-leash area tapos biglang nakagat ng pack members natin, pinaglaruan na lunok. Ay, Diyos ko, kawawang internal organs nila. Anyways, ito naman ang ginawa ni Kuya Edmar nyo. Kumuha nga agad siya ng box dyan kasi plano nga nila na sunugin nga etong tilas na to kasi doon nga daw siya mas magandang mamatay. Kasi nga daw yung pinaka-particles ng kanyang balahibo kapag pinisa mo, maaari pa rin nga daw makakati-kati yun. Kaya naman mas maganda kung sunugin daw talaga. Noong makakyat nga siya sa box, hindi na rin siya gaanong umibo talaga at dyan nga inumpisahan ni Kuya Edmar nyo na sindihan or sunugin yung box na yan. I'm so sorry Mr. Tilas, ayaw ka man namin patayin talaga is wala tayong magagawa kasi baka makaperwisyo ka pa hindi man sa ating pack members kundi sa ibang tao naman. Diyos ko, alam nyo naman tagtilas pa talaga ngayon na super dami here and there. Tapos dito pa nga sa atin talaga is napakadaming puno kaya naman napakarami din talagang tilas lately. Basta dumadating na nga lang talaga yung season ng tagtilas na ganito at hindi na natin yan mapipigilan at all. Kaya naman kapag ganitong panahon ay ingat-ingat tayo guys sa tilas. Anyways, habang nagsusunog nga dyan, eto dumating na rin nga si Achichi at yung doggy na brown. Alam nyo ba hanggang ngayon hindi pa rin namin alam ang pangalan niya. Brownie na nga lang ang tawag ni Mother sa kanya kasi obvious naman brown naman talaga ang batang yan. Basta rin nga pala dumating na dito si Brownie, syempre kasunod na rin niya si Whitey. Syempre mag-ina yung dalawang yan kaya lagi silang magkasama. Si Whitey nga lang talaga simula noon pa hanggang ngayon may pagkailap. Talagang hanggang ngayon kahit ilang taon na tayo magkakasama at ilang taon na natin siyang inaaruga ay talagang ganyan hindi pa rin siya nakakalapit sa atin. Sumama rin nga pala muna tayo dito kay Hercules paglabas o di ba buti na lang hindi naabutan ni Hercules yung tilas. Kasi
siguradong pag nakita niya yun ang magiging reaction talaga niya or magiging pinakagagawin niya agad ay talagang susunggaban niya. O diba delikado naman. Habang naglalakad-lakad naman si Hercules dyan ay lumapit naman bigla dito etong si Mama Dog. For the galit nga si Mama Dog dyan kay Hercules tapos naka-rest back rin nga sa kanya ang kanyang Junakis na si Fiona at si Shrek at pati rin nga si Lola Dog na andyan sa malayo. Dito na nga sila nagtatambay talaga lately sa part na to at hindi na nga doon sa medyo harap natin. Hindi ko rin talaga alam kung bakit pero naglipat na nga sila ng tambayan. Siguro nga dahil nag-uulan-ulan talaga at dito nga may nasisilungan sila at sa atin wala talaga sila gaanong masilungan and ayaw naman nilang pumasok sa loob ng ating gate kahit papasukin natin sila. Basta rin nga pala lalabas si Hercules ay hindi talaga magpapahuli itong si Achichi at tingnan nyo naman nga pala si Achichi ngayon guys, sumisigla na nga pala ulit siya. Dapat talaga dadali natin sa vet si Achichi pero kasi nag-try na tayo ng mga gamot at nag-work naman yung gamot sa kanya kaya ayan ang sigla-sigla na nga at may paglapit pa yung kay Hercules. For the saway na nga lang muna tayo sa ngayon kasi may sakit pa si Achichi pero pag gumaling yan makakalapit na ulit yan kay Hercules since crush na talaga ang Hercules natin. Sa ngayon nga hanggang sunod na lang muna sa atin si Achichi, diba? Pag ganyan-ganyan na lang muna at saka na ang paglapit. Nung makabalik nga tayo, syempre kumpleto pa rin ang tropang nakaabang dito sa labas para manghingi ng pagkain at ayan padagdag na nga sila ng padagdag at parami ng parami. Kaya naman si Mother hindi na nagdalawang isip at gumawa na nga agad siya ng pagkain. O diba sabi ko naman sa inyo, alert na alert talaga yung mga yan at alamang oras ng kain nila tuwing hapon dito sa atin. Tatambay talaga sila dyan sa labas at hindi sila alis hanggat hindi sila nakakakain. O diba ang galing, alamang merienda time.